Hello po, sa magandang araw po sa ating lahat, and kumusta po kayo? Ako po si Melissa, and sa lahat po ng mga nandito po ngayon, welcome po sa channel po natin. And actually guys, no, napakaganda po ng magiging reading po natin ngayon, which is nasa Capricorn na po tayo. Yung pag-uusapan po natin is ngayong taon na to, which is 2025, and silipin natin po yung parating 2026, no. So but before that, no, let us declare the four names of God, which is Shaddai Vavhe, declaring His love, His protection to cover of all of us, and sa lahat po ng aking mga kasama, makita at saka hindi makita, lahat ng aking gabay. Thank you very much, no, and pinapaabot po namin sa inyo na sana po basbasan po kayo ngayong parating po na 2026, no. So let's begin, no. Capricorn. So kumusta po kayo? Actually guys, marami po akong pasabog na ibibigay po sa inyo, no? And hopefully magkakasama po tayo lagi, kaso lang so far, like I said, no, mahirap mangako, no. So Capricorn, under the zodiac sign of Capricorn, tingnan po natin po ngayon. So ang gagawin po natin is like gagamit po ako ng dalawang tarot deck, which is eto, yung pag-usapan natin is ngayong 2025, and then tatawid tayo, gagamit po tayo ng ibang tarot deck, no, para kahit papano po mapag-usapan din po natin yung parating po na 2026, no. So exciting po actually ang 2026 na parating, na maraming magbabago sa buhay po natin. Okay, Capricorn. Okay. Diyos Ama, mahal na kalikasan, ano, tulungan po ninyo ako, bigyan po ninyo ng gabay ang aking mga kamay, ang aking kaisipan, na magkaroon po ako ng liwanag. Tingnan po natin ang mensahe po para sa mga Capricorn. Capricorn. Ang Capricorn is earth sign, okay? December 22 hanggang January 19. Gamit po ako ng Celtic Cross. Okay, etong ano na to is yung nangyari ngayong taon na to, 2025. Kung anong energy po nakafocus po sa inyo. And silipin natin kung ito ba sa pag-ibig or sa career o sa health po natin. Capricorn. Dito yan para hindi po ako magkamali, no? Alam ko lagi po ako nagkakamali sa ano. Okay? Now, this year, tingnan natin ha. Now, pagdating po sa sakit, just like parang meron ho kayong problema sa dugo, so may palpitation po kayo, and uric acid, mataas ang uric acid ninyo, or sabihin po natin ng may problema po kayo sa kidney. Overall po guys, halo-halo po ang inyong card. So nangyari po sa inyo ngayong taon na to, more on elemental, pwede more on ideas, more on traveling, more on nasa ibang bansa. Mostly sa atin siguro pang Capricorn is just like nag-iisip po talaga kayo na mangingibang bansa, mangingibang bayan. Also sa ngayon po is yes, nangyari na po to. Pwedeng ang iba po is nandito lang po sa Pilipinas, and ang iba is like stagnant, no, ngayon. Pero ang nangyari kasi sa atin, no, kung mag-focus po ako sa conscious mind po ng isang Virgo, ng isang Capricorn. Capricorn is earth sign, no. The Fool actually is like mostly sa mga Capricorn is like nagtitiwala, parang sa ngayon kasi parang happy kayo, no, ngayong taon na to parang tiwala kayo, no, na mangyayari po ang lahat ng ninanais ninyo. Kaso lang po, kuminsan kasi ang the Fool is also a symbolize po ng pagiging irresponsible. Kumbaga sa akin, like, yeah, gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan, but then sometimes po talaga lagapak po kapag hindi mo pinagpaplanuhan po ang lahat po na nangyari sa'yo. So sa Capricorn ngayon, and eto yung tinatawag po nating subconscious, which is hindi mo alam kung ano nangyari. Pwedeng sabihin po natin na ikaw, kaya sabihin po natin na maano ka, yung bagang may tiwala ka, pero sa lahat po ng gusto mong mangyari, parang hindi po nagkakatotoo. Kasi po, ang symbolize of the sword is just like, wala kang magagawa right now, no? Ito yung subconscious mo. Now, in the center, it's like kung ano yung pinag-uusapan po natin, like ngayon,
ah, Capricorn, no, may nararamdaman po ako sa inyo na deep, very deep na galit, like trauma. Kasi ito ang nakita ko when it comes to parang emotional ka masyado or meron kang trauma na talaga pong binibigyan mo ito ng ano at the back of your mind. Parang siguro bata ka pa, although sabihin po natin ngayon na you are confident, no, sa conscious mo, you are confident to do the things, but then deep inside, no, malungkot ka. Deep inside po, meron kang galit na namumutawi. Kasi ang dito kasi sa pangalawang spread natin is meron po tayong the devil, no? So, eto kasi is like masasabi po natin na sobrang lungkot mo. Etong nakaupong babaeng to is malungkot ka, meron kang tinatago na sakit ng dibdib at saka galit. Ito yung pinakamalalim. May nakikita akong malalim po na Capricorn. Capricorn, malalim po ang yung trauma. Like may nangyari po sa inyo talaga na halos hindi mo alam. Pinipilit mo actually na hindi titingnan. Parang eto kasi is just like nakaganon po siya sa card po natin, no? So ibig sabihin, eto yung pinakailalim mo. Pero ang Queen of Cups is just like parang may nakita akong trauma na pinipilit mo man siyang itago, pinipilit mo man siyang tingnan, talaga pong lumalabas siya. Kaya sabihin po natin na although sabihin natin you are very confident, pero deep inside hindi mo makukuha ang gusto mo. Alam mo kung bakit? Kasi meron kang unresolved po na emotion po na kahit anong tago mo, lumalabas pa rin po siya. Now, eto kasi is just like something you cannot do about it. You are bind to it, nakabind po ikaw doon. Parang ang emotion mo kasi is nakabind po siya doon nang hindi mo alam. Kahit pinipilit mo pong maging masaya, deep inside po talaga is malungkot ka. Then meron po akong nakikita sa yung parang galit, no? Parang galit siya. Sabihin po natin na ano siya, the devil. Pwedeng sabihin po natin na to. Ito kasi is just like malungkot ka po. Bakit ka po malungkot? Meron kang tinatago mo man ito. Pwede sabihin po natin na meron kang palpitation, meron kang bisyo, meron kang tinatago ba na hindi mo kayang ilabas. No, hindi mo kayang kasi dahil natatakot ka kung anong sasabihin ng iba. Although sabihin po natin, overall kasi the death is like gusto mong mag-end yun. Pero I think Capricorn, hindi mo to sinasabi sa iba. Maybe even your close friend, hindi mo sinasabi na meron kang trauma nung bata ka pa at saka hindi ka pa naka-resolve. Alright? So ito ang dahilan kung bakit kung minsan sabihin natin, pwedeng magre-regarding po ito guys, no, sa kung saan sa spiritual, no? Parang dito kasi yung sabi ko nga sa iyo is nakabind ka, nasabihin po natin na inawan, sometimes po you are very confident, no, inaano mo siya, you are a very confident person right now, pero deep inside po talagang malungkot ka as I said, no. Pero dito kasi sa tatlong spread natin, itong siyam na card na to, in the center of your card is the devil. So pwede pong galit ito, unresolved na issue na hindi mo talaga siya natanggap. So that's why sometimes kahit anong gawin mo guys, no, minsan Capricorn, kasi ang Capricorn actually is very practical. Sila po yung mga tao na very earth person. Yung kumbaga sa akin, hindi sila yung mahangin na tao, no. Very grounded po ang Capricorn. Pero right now, hindi nila alam kasi po na meron po silang unresolved issue sa buhay po nila na hindi po nila sinasabi kahit kanino. Kaya subconsciously bumabalik po sila doon, like sabihin po natin na yung trauma nila sa like say sabihin natin na yung trust issue. Pero actually wala akong nakikita itong involved na kahit na sino. Wala akong nakikitang asawa or jowa, wala akong nakikitang career. I think deep inside ng isang Capricorn, no? So ito, like say pabalik, kaya sabi ko nga sa'yo, kahit anong gawin mo, like you are trying to cover it up, like masaya ka, like nakipag-inuman ka, barkada ka, pero hindi mo sinasabi sa kanila talaga ang totoo. Well, wala naman kasi po nagtanong, di po ba? Now,
sabihin man natin na gusto mo man siyang kumula, matatapos po siya. Parang ang Capricorn kasi ang nangyayari sa inyo this year is like, I don't see any progress, no? I don't see any way, kasi parang kahit po sabihin po natin na aalis ka, babalik ka pa rin po sa kung saan ka nang galing because of these unresolved issues talaga. So in life po talagang napakahirap po makamove on pag ganito po siya, no? Kasi kahit sabihin nga po natin na, yeah, gusto ko man ng ganito, ng ganyan, hindi po mangyayari yun. Hindi naman na wala kang action, kasi paulit-ulit po kasi ang ating trauma hanggang sa matuto ka, and unless may magkukorek sa'yo na ganon, tapos saka ka pa makarealize na, yeah, totoo yan. Kaso lang, anong magagawa ko? I'm stuck, no? Then, I tried na to move out. I tried po na kaso lang wala. Paano po kasi nakabind po ikaw? Mahirap po kasi guys pag nakabind ka po sa isang devil. Ang devil actually is a symbol of bisyo, galit. Pwedeng sabihin po natin na na-involve ka po sa isang na-scam ka, no? Pwedeng sabihin po natin na nalulung ka po sa online na sugal or sa sugal. Hindi mo kayang huminto po sa lasapin pag-iinom, no? Mag-symbolize kasi ito guys sa bisyo. Ang Capricorn, minsan po talagang sila nito, subject sila nito. Lalo na po kapag hindi sila masyadong aware sa life nila. Hindi nila alam to, no? I don't think na consciously aware sila unless may magsasabi sa kanila. Magaling silang magtago kasi dito, kasi kahit sabihin po natin na ganito sila, ganyan, very happy, lucky, pag makikita mo, hindi mo nakikita yung subconscious nila, which is bind, no? So, sabi natin, yes, ito nangyari sa inyo Capricorn. Tingnan natin po kung ganito pa rin po ba yung nangyari sa inyo pagdating sa 2026. Okay? And guys po, no, lahat po ng reading ko guys is more naka-focus po ako sa sarili po natin. And although sabihin ko sa inyo, prangka po ako, sinasabi ko po, hindi ko po kayo dinadaan po sa tinatawag po nating smooth talking, no. Talaga pong sabihin ko po sa inyo na ganito siya as I see, na yun po ang nakikita ko. So, but it doesn't mean there is always a way out guys, no? Kasi ang reading po natin, tingnan natin kung anong problema, and then we will find solution. Para kahit po paano po baga, lahat tayo 2020 maka-move on, no? Lahat tayo gusto nun, no? Lahat tayo, no? Kung makikita ninyo yung inbox ko, guys, sa mga comment po nila, kahit basahin po nila yung mga comment mo, nakakaiyak po. Minsan, nadidrain po ako by 2 person lang po pag titingnan ko po ang kalagayan po nila. Lalo na po nang nasa ibang bansa po. Tapos ngayon, lulong pa kayo sa tinatawag po natin na Facebook, no? Social media na puro peke na po yung, no? Andyan na po talaga lahat. Kung hindi naman po peke, napaka bad news po talaga. Mga nag-suicide, mag-asawa, binugbog, no? So, buti pa nga yung media noon, like radio, TV, kasi 'di ba, inaano nila yun, sinasala yun kung ano yung dapat ipakita sa tao. Pero ngayon, dahil sinasabi na po natin na every expression pwede mo siyang i-express through sa ganito, ganyan, no? Pero makikita ko talaga guys, violente, grabe po ang pagka-violente po ng ating Facebook, no? So, mas malala pa siya, no, kaysa sa TV, kaysa balita, no? Kaya parang ayaw ko nang tingnan yung Facebook ko. Parang nakakatakot tingnan kasi puro bad news po yung nandidiyan. Alright, Capricorn 2026. Tingnan natin, Capricorn 2026. Hola. The Sun and 10 of Wands. Okay. Sa ngayon guys, no, kung makikita po ninyo, okay, I have a double cara na tinatawag po natin na card, which is actually black and white, no? And mas makikita ko na mas marami po ang white
So, ibig sabihin, mas marami po ang invisible na nangyayari po sa ating Capricorn. More on sabihin ko parang, kumbaga sa akin, like sabi ko nga sa inyo na hindi nilalabas ng Capricorn ang totoo nilang nararamdaman. No? And it shows here, 5 of Swords, so consciously, ito po yung inaano po ng ating Capricorn, which is puro regrets po, no. Actually, kung titingnan po yung maigi yan, no, yung buwan po is napalibutan po siya ng mga ahas. But ang ahas po kasi is a symbol of wisdom, no. And kung minsan etong waxing or sabihin po natin na pababa po ng moon is also a symbol of illusion. So, kumbaga sa akin, consciously Capricorn, siguro ngayon nga, kasi sabi ko nga sa inyo, is like parating po itong mangyayari po. Ngayon, kung patuloy po kayo, kasi this is your mental, this is what you're thinking mostly, like marami kang regrets, marami kang kasi ang mga ahas is pababa. So, ibig sabihin, ang 4 niyan pababa, masyado po siyang negative pagdating po sa energy, no? So, you are thinking very negative things, no? Kumbaga. And sabihin po natin more on, kasi kung makikita natin itong kalinyada po na to is as like 5 of Sword is nakafocus po siya sa 29, which is the Sun. Ano, halimbawa po ikaw po is lalaki, pwedeng sabihin po natin na this 2026 po magkakaroon ka po ng accumulation po ng problema po sa pag-ihi, which is sa ating prostate, no. Ngayon naman kung ikaw po ay babae, more on magiging problema mo po is like yung paulit-ulit po ng infection, dala po ng problema po sa mattress, no. And ngayon, ito yung the Sun, which is the Sun is a very good card, overall card pag nakikita niyo yan. Pero ano po ba ang nakahadlang po sa kanya, which is also the invisible force, which is 9 of Wands. So 9 of Wands actually, guys, is a very good card. Actually is all kind of abundance sa mind, sa health, and sa pera, no, ganun. So, etong the Sun is also like planting renewal. So, para sa akin, as long as hindi siya masyadong, kasi ang Sun kasi, although the Sun is a very good omen, but the Sun is also killing us if it is too much. So, ang advice ko sa Capricorn ngayong taon na to is just like, yung bagang progressive lang siya. Kasi po, meron ka pong trauma ng nakaraan. And then, unless siguro nga, sabihin ko sa iyo, siguro nakarealize ka. And then, this 2026 is like, iniisip mo na po na ganito. Sige, ganito ang gawin natin. Which is also a good sign, no? Kasi ang the Sun, yung plano po ninyo, yung mga bagong project ninyo, and 10 of Wands, kasabihin po natin na medyo hindi siya talaga. Kasi ang is overwork. Kumbaga, overwork po, gaga. Sinabi ko nga sa inyo, ang Sun is a good but not too much. Our work is also good but also not too much. Itong sabihin ko sa inyo is very, very, very siya, mabigat siya sa akin, mabigat sa pakiramdam. Now, Capricorn, ang subconscious mo is also, tinatawag po nating Emperor, which is actually just waiting, naghihintay lang po, no, 2 of Wands ang parating. So, sabihin natin, alright, this is your subconscious and this is both negative. This is your conscious mind and this is your subconscious, both negative. Pero kung talagang titingnan mo siya, ang Emperor kasi, magsisimbolize po siya ng, as I said, mga yumao po natin. Alam ko yan, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo kasi gusto na po talaga nilang umalis. Lalo na po kapag sobra ang baha. Kasi ang lahat ng kaluluwa, matutunaw po sila sa baha. Namamatay po sila sa baha. No? Kaya pag lagi po naulan, grabe po ang nararamdaman nila. Kaya gustong-gusto na po nilang itawid. Maybe ang anuhan po natin dito, guys, Capricorn po, maybe ang dahilan po ng lahat ng paghihirap po natin, hindi lang po kayo hindi lang po Capricorn, is itong mga yumaon na po na hindi pa po natin na itawid hanggang ngayon. So, maybe is also like sabihin ko sa inyo na kung sakasakali man po, to make it easy po sa inyo is just let them go
And then after that, pwede ninyo siyang pakainin and then let him go. And then wag na po kayo mag-iisip sa mga yumao para hindi po sila mabind sa bahay niyo or di siya mabind po sa life niyo, sa mind niyo, no. Now, kung halimbawa takpan ko po ito lahat, 2 of Wands is also like good thing. Kaso lang po, magkailangan mo po na magkaroon po ng lakas ng loob talaga na makawala ka po sa trauma mo o sabihin po natin sa negative na nangyari sa'yo. Now, pagpapunta po siya dito, overall guys, magkatabi ulit King of Wands and Queen of Pentacles, no. So, ang Queen of Wands, no, magsisimbolize siya in 9 of Sword, Ace of Sword. So, the center of your card is the Queen of Pentacles. So, sabihin natin, ikaw to, sabihin po natin, mayroon kang bagong project, kaya 10 of Wands. Pwede sabihin natin na guys, no, so, kung magkaroon ka ng panibagong object, panibagong huwag mo kasing isipin na lahat sa'yo, lahat ikaw. Isipin mo na may kasama ka, lalo na po pagdating po sa buhay, kasi ang Queen of Pentacles is a good card, is a good omen, no. Actually is like siya, yung bagang parang katiwasayan, no, parang maganda ang pakiramdam mo, you are abundant, no, is a good sign. But then eto kasi like parating po siya dito, nagkatabi siya or kung ano yung nandito, ito yung katapat niya. Pwedeng sabihin po natin, less in a long way, pwedeng sabihin natin siguro maybe in the first year po natin or first month po ng ating 2026, mahihirapan pa kayo. Pero along the way po, matututo kayo. Kasi ito kasi yung sentro ng card mo, no? So, ang sentro ng card, ang pinagtutuunan ko ng pansin, makikita mo na po yung surrounding niya. Sabihin po natin, 4 of Pentacles, yes, yung i-align mo, 3 of Cups, magkakaroon ka po ng work, which is 9 of Wands. So, ang sabihin po natin, kahit pagod ka, kahit you are worrying about it, but it's okay, kasi nga, may pinaplano ka na po, nagpaplano ka na. And Temperance, 7 of Wands, and the Lovers. So, sa akin, maybe guys, meron ka pong, mag-decide ka po na, yeah, enough na. Hindi lang siya, sa Capricorn, hindi ko masyadong ito about sa love, about emotional battle ito, no. Personal battle po ang dinaranas po ngayong ng Capricorn, no. So kung gusto mo talagang, let's say, kasi lahat tayo gustong makaraos, lahat tayo gusto natin na umasenso, lahat tayo gusto natin na magkaroon po ng ganito, ganyan, no. Pero sa inyo guys, it's not really about money, it's about personal growth ang nakikita ko sa inyo. And then kasabay na po yung you can provide for your family. Andito na po yun. Andito na po. Kaya nga po ikaw nagsusumikap, nagtatrabaho for the family. But then, ang ko kasi sa'yo is just like, planuhin mo. As I said, 7 of Wands, 9 of Wands. So, ito kasi is a symbol of planning. Is a symbol of step by step, no? Hindi ka pwedeng, ngayon, maliban na lang kung manalo tayo sa loto, no? But I tell you, no, hindi pera ang katapat nito, kundi po, talaga pong accepting the fact na ganito, kung hindi mo naman, kung halimbawa nga po, meron kang trauma ng mga nakaraan mo, and then, resolve it, to harapin mo yun, para po magkakaroon ka po magandang parating ba na 2026. Although sabihin po natin, overall, yes, magiging busy ka ngayong taon na to. 10 of Wands, 9 of Wands, sabihin po natin na you are really working your mind out kung paano ka po makakalampas. Sabihin ko nga sa iyo, you have to leave this one behind, no? Yung mga kaluluwa, huwag ka na po magtatawag and let them go. And then, sabihin po natin para magkaon. Kahit sabihin po natin na step by step po, hindi naman siya agad-agad, pero magkakaroon po siya ng progress. Alright, thank you very much guys sa lahat po ng mga nandirito po ngayon. Magandang araw po and see you 2026 po. Maraming salamat po sa inyo.